O dito naman tayo. Sa banat niya kay Vice President Inday Sara Duterte. Itang ina, no? Kakasalang mo lang, banat agad. First day ng inyong trabaho, bumanat ka kaagad. Hindi mo ba alam sinong binabanatan mo? Muklo? Duterte. Inday Sara. Alam ba niya kung ilang milyon bumoto kay Inday Sara? Na si Inday Sara, ang pinakamataas na mandato sa kasaysayan ng ating bansa? 32 million? My God. Tapos sasabihin mo, wala kang bayad dyan? Malaki ang talent fee mo. Million, billions, meron siguro eh. Alam naman natin, pag tumira ka sa mga Duterte, masusunog ka. Masisira ang karera mo. Eh kung attorney ka na walang kaso, eh lalong masira ang pagka-attorney mo. Dahil kinalaban mo ang mga Duterte. No? O ito, pakinggan natin yung banat niya kay Inday Sara. Good morning, Attorney Odi. Morning. Sir, hingi lang po ng reaksyon sa meron po kasing mga bagong aligasyon na galing kay Vice President Sara Duterte. Babasahin ko na lang po. Sige po. Tingnan mo ha, bago natin ipagpatuloy, tubig nga muna tayo. Alam nyo, no? Yung preskon na ito, ay nagpreskon lamang ho sila para atakihin ang mga Duterte at ang Senado na pumapabor kay Inday Sara. Malaki ang bayad po nito. Malaki yung bayad sa kanya. Scripted po ito. Ang preskon niya. Pansin nyo, parang paulit-ulit lang yung nagtatanong. Yung nagtatanong din na mga reporter, halos alam niya yung tanong, dinudugtungan pa niya. No? O, ito yung tanong ng media. Nanibago lang ho ako kasi nagtatanong siya dito, pangalawa na to may binabasa ang may binabasa na itinerary ang reporter. Di ba kanina binasa din yung patungkol kay Chis Escudero? Ngayon binasa muli. Kung hindi po to scripted, dapat to ang tanong mo direkta ka sa issue. Hindi yung babasahin mo pa yung nangyayari kamakailan at itanong mo. Ibig sabihin, binigyan mo lang siya ng ideya. Kung ito ay hindi scripted, diretso ka na magtanong. Ba't mo binigyan mo siya ng ideya? Tinuruan mo, buwang ka. Scripted niya. Tingnan mo pa. Babasahin daw niya. May babasahin, no? We all know that. First, the congressmen did not read the articles of impeachment. Second, many of them receive a budget or many in exchange for their signature. Ang konteksto nito o ang tanong ay parang allegedly, sinasabi ni VP Sara Duterte na hindi muna binasa ng 215 lawmakers yung impeachment case bago ito pirmahan. What do you make of this po? Yan po ay... Tingnan mo, ha? Tangingot, no? Hindi naman talaga binabasa ng 215 yung articles of impeachment. Binasa ba? Maraming ang umamin di binasa. O ito, tingnan mo anong sagot niya. Kagaguhan lang. No. Oh. Unang-una, ito pong mga pumirma ng impeachment, ng articles of impeachment, ito po naman ay mga mambabatas eh. Hindi po ito pipirma nang hindi nila nauunawaan kung anong pinirmahan nila. Mali ka! Nabulol ka na naman. nga. Oh. Especially, it is under oath. Pag under oath, that is under pain of perjury. Oh. Hindi naman nila siguro isusuong ang sarili nila sa ganun. Puta, bulol talaga, oh. Isusuong. No? Sir! May umamin na, sir. Na pumirma sila, wala silang alam, sir. Perjury.
Wasak, welcome sa Bisdak Pilipinas. Tangingot dito, no? Parang yung sinasabi niya bakit ba yung mga kongresista? Pipirma lang yan na hindi nila naintindihan. Tama ka. Pumirma po talaga sila nang hindi nila binabasa at hindi po nila naintindihan yung kanilang pinirmahan. Yung taga-Buhol na kongresista, anong sabi? Akala ko animal attendance sa merienda. Oh, hindi mo alam yun, sir? Wala kang kwentang attack dog. No? Isusunga. Di ba, guys? Maraming umamin na hindi man kami dyan bumasa. Yung taga-Caloocan, pumirma man kami dyan para lang sa ayuda. Marami nang umamin na mga kongresista na hindi ho talaga nila binasa. Pumirma po sila dahil sa ayuda. Dahil sa 150 million, sinabi rin po yan ni Inday Sara kagahapon. That's true. Maraming nagpapatunay. Yung iba nga, talo na eh. Di na makabalik sa 20th Congress. Pero, ipinagmumukha mo ngayon na hindi daw kayang gawin yan ng mga kongresista. Isus ko, Ginoo ka. Pag sinasabi mong kongresista, buaya talaga yan. Except sa matino, ha? Pero majority, guys, under 19 Congress. Pag nakita mo sumasama kay Tambaloslos, animal buaya ho talaga yan. Hindi po yan pumirma sila, sir, nang naaayon sa kanilang kagustuhan at naaayon sa kanilang prinsipyo. Pumirma po yan sila, sir, nang dahil sa kwarta. Oh, magagalit ka pa sa akin, totoo naman. Kung walang 150 million, pipirma kaya sila? Tanungin mo kay Tubi Tiangco, kalyado pa ni UAM, hinanapan ngayon ng proyekto, billions of billions na proyekto, na ipinangako ni Tambaloslos sa mga pumirma na ma-impeach si Inday Sara. Ngayon, itinanggi ni UAM, wala akong pangako. O sinong nangako? Si Tambaloslos. Yung ibang mga kongresista sa ibang lugar, pagkatapos nila magpirma sa impeachment, nakabili na ng mga resort. Nakabili na ng mga mamahaling bag. Yung kongresista ninyo, kamusta ngayon? Nanyayaman na may bagong kotse ba? Oh. Tetcheri Tusaki, yung kongresista ninyo, namili ng buto, no? Nakarang eleksyon, takot matalo. Lahat ng kaluluwa ng mga butante binibili. Saan galing yon? Kay Tambaloslos, mga bugok. Tayo gusto tayong lukuhin ng ng attack dog na ito. Hindi ho po pwedeng magpaluko tayo. Yung kanyang sinasabi, hindi yan galing sa kanyang puso, hindi yan galing sa kanyang prinsipyo, hindi yan ang katotohanan, kundi puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Ba't mo sasabihin na hindi naman talaga ipahamak ng mga kongresista na ang kanilang mga sarili na makasuhan sila, nag-take out po sila eh. Buta yung nga ho ang nangyari. Yun ang nangyari, sir. Nasaan yung 250 na kongresista? Iharap mo sa akin. Tingnan natin kung binasa nila yung article of impeachment. Babasahin ko sa kanila kung naintindihan ba nila. Putangin na, baka masiraan sila ng ulo. Tatanungin namin yan, isa-isa. Paano pag sumablay, sir? Ikulong natin lahat, sir? 215, sir? Meron nga dyan pumirma na hindi nakasama sa party list. Ano yung pangalan ng party list niya, no? Ni, sino yun? Kung Marcolita? Ano yung party list ni Kung Marcolita? Nagreklamo yun eh. Ano bang party list ni Kung Marcolita? Yung babae na sagip, yan, sagip. Yung babae na nominee, sagip. Nagulat yung babae na yon, no? Koy, di mo alam Koy? Kasi may pirma siya. Matagal na siya, hindi nominado ng sagip party list. Pero nandun yung pirma, nakapirma, luko.
Di nagreklamo yung sagip, yung babae na yun. Di naman ako nomini ng sagip. Tagal na akong wala, ba't nang-pirma ako? Oh. Kagaya ni Perla, sabi ni Perla Barcibalo, tama ka kabisdak, nakabili ng resort in Cebu. Kung resista nyo, huwag mong pangalanan, baka makasuhan ako ha. Pinay Farmers, magandang gabi ho sa inyo, Osang Reyes. Sabi ni Osang Reyes, napalitan na si palingkira ni Bigote ng isa ring ugag. Yun yung nangyayari ho. Nangyayari tuloy ho. So, palagay po ay, ano yan, propaganda na lang yan. Follow up with that. Hindi nga propaganda, maraming umamin, sir eh. Kasi si Inday Sara ganito. Hindi po basta-basta magbibitaw si Inday Sara kung wala ho siyang datos. Kung wala ho siyang ebidensya. Maraming umamin na ho kasi, sir. Sir Bukoy, na yan po ay ginagawa ho talaga na pumirma lang. Pantakin mo Minagic eh. Last minute, 215. Nakapirma lahat sa isang araw. Hindi pa isang araw, oras lang yun. Kasi kung pinagbabasehan mo yung time limit, question nga po ito ni Atty. Torion eh, na talagang yung impeachment, yung pag-impeach kay Inday Sara ay illegal. Dahil kahit pagbabasihan natin, urasan natin yung 215, sa isang araw, hindi makakapirma ang 215. Kasi impeachment. Nakakawa. Kasi impeachment po yan. Sagrado po yan, hindi biro ho yan. Dapat lahat po ng page, simula sa page 1 hanggang dulo, articles of impeachment, dapat binabasa nila yan. At bawat salita, sentence, paragraph, ay naintindihan niya ng mga buaya. Dapat binabasa nila lahat yan. Hindi ho po pwede na pipirma itong mga buaya nang hindi nila binabasa yung mga articles of impeachment. Paano sila makapagdesisyon sa sarili ho nila na i-impeach nila si Inday Sara kung hindi ho nila binasa? Kung hindi nila binasa yan, mateknikal sila dyan. Yan ang butas ho nila. Kasi iakit man yan ang legal team ni Inday Sara. O ito, bilangin natin 215. Sa isang araw, pumirma kayong lahat. Ito yung time limit po. Bawat isang kongresista, ito yung oras nila. Babasahin lahat yung article of impeachment na yan. Putangin, nabulilyaso kayo, wala pang 100 ang pipirma dyan. Sa oras na minagic nila. Yan yung Bukoy. Sinabi ni Inday. Tuloy yun. Attorney, kasi even with the start of the Good Government Committee hearings nung nauungkat yung anomalya ng confidential funds with the OBP and the DepEd, the BP has shown several allegations to the House. As the spokesperson, would you expect a change of attitude from the BP when it comes to the proper time na humarap na siya sa impeachment trial? Kumbaga, sa halip na personal allegations, ay sagutin ng direkta yung articles of impeachment ng mga kaso sa kanya? Yan lang ho ang paraan para niya depensahan ang articles of impeachment. Sagutin niya. Kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya, edi sana wala tayo dito ngayon. Bobo ka! Kung sinagot daw ni Inday Sara ang mga katanungan nito sa Quadcom, edi sana daw wala tayo ngayon. Tangingot nito! Quadcom! Hindi Quadcom! Hindi mal tala. Nakakabumo, no? Puta, nakakadaya. Quadcom daw! Saan si Inday pupunta? Quadcom? Hoy, Bukoy! Hindi sa Quadcom! Doon mo kay Chihuahua ho! Sa Committee ng Good Governance! Good Government ba yon? Hindi Quadcom! Nung Quadcom! Animal kang Bukoy ka. Paano punta sa Quadcom si Inday Sara?
Sa Quadcom pinayang, ano si Tatay Digong doon, oh? War on drugs, yun sa Quadcom. Pero kay Inday Sara, doon po sa committee ni Tambalos, ni Chihuahua, kapitbahay ni Teacher Tosaki, doon po yun. Puta, bira ka ng bira, gigil na ng gigil, bubo ka ng pala. No, gigil na gigil kay Inday Sara. Bakit kung sumagot ka pa doon sa Quadcom, di sana tayo magaganito. Tangingot mo naman eh. Okay na sana ang gigil, sablay ka pa. Kaya palike yung mga nanonood, pati mga bubunista. Anong Quadcom? Hindi rin kinurik ng mga media, tablado rin mga ubob yung mga media. Tablado din mga 80-80 yung mga media, no? Linawin natin, ha? Ikaw, Bukoy, unang araw mo pa, sablay ka na kagad, ha? Ito. Tingnan mo, ha? Ina tong mga to, pag nagsalita kayo, siguraduhin ninyo may alam kayo. Wala yata yun sa script. Nag-adlib de yata si Manong. Yan tayo eh. Pag nag-adlib ka talaga, wala sa script, litsi-litsi ka talaga. Tingnan mo si Kimbo. Pag wala sa script, magkamali talaga eh. Si Hunty Virus, pag nagsalita, kailangan may index card. Di ba kailangan may index card ni Hunty Virus? Pag nawala ang index card, puta, rumble na lahat eh. Rumble. Yung hindi na wala, puta, nasa yung index card? Rumble ang mga sinasabi, wala na, as in. Ito, bira rin ang bira, oh. Kala mo, ang galing-galing mo, sir. Ang bubo mo, sir. Linawin natin, sir. Total, gigil ka mga Inday Sara, sana tinama mo yung gigil mo. Tinama mo yung sinasabi mo. Hindi po napunta si Inday sa Quadcom. Ano ba yan? mas malala to kay Atty. Auntie Claire, no? Sabi, dumabi na daw yung bangag. Puta, umulan kasi ng pulburon kahit saan eh. Yung iba, palutang-lutang sa tubig eh. Okay ha? Okay naman sana yung gigil niya. Okay naman sana yung galit niya. Hindi, Sara! Kung ikaw sumabot ka dito, wala sana tayong ganito. Puta, rungsin talaga. Hindi po sa Quadcom, si Inday Sara tinatanong. Kundi sa committee ni Chihuahua, nakapitbahay ni Teacher Tosaki, sa Committee of Good Government. Good Government yon, tama? Doon po na committee yun. Doon po inumpisahan na lumalabas yung mga peaking witness si Gloria Labandera na yung 7 months nagiging 9 months. Yung February to September, 9 months daw yun. Diyan na piki eh. Pag binilang mo, di ba, February, March, April, May, June, July, August, September. 7 months lang talaga. Hindi 9 months. At takdog ka, gigil na gigil ka, eh, wala namang laman. Bubo, fake news. Kailanman po, si Inday Sara, hindi po yan pinatawag sa Quadcom. Baka sa Intercom. At for your information, Mr. Bukoy, na basta lang tira na ng tira, na walang alam, putang mas marami pa kaming alam dito sa spokesperson ni Tamba. So, sayang yung bayad itong baluslos dito. Si Inday Sara, pumunta dyan sa committee ni... Dapat wala na tayong pinag-uusapan, technical ka na sa akin eh. Parang yung article of impeachment lang. Wala tayong pag-usapan dyan. Technical na kayo, may butas. Ito rin. Dapat hindi natin pinag-usapan. Napunta siya sa Quadcom buang. Sige, itama na lang natin for the sake sa mga viewers, mga bubunista na tumatambay na nakinig dito. Makinig kayo ha. Okay, class? Pangalawang araw ng klase ngayon, kailangan may matutunan agad tayo ha. Committee ng Good Government ni Chihuahua.
Doon po pinag-uusapan yung confidential funds. Si Inday Sara, Mr. Bukoy, pumunta doon. Humarap si Inday Sara. Ang problema nga, itong chairman ng committee na yan, na si Chihuahua, walang alam. Na-technical sila ni Inday, una pa lang eh. Sabi ni Inday, bakit pa ako mag-take out? Hindi man ako witness. Ako ay resource person lang. Baka piliwanag nga po yung kaibahan ng resource person at witness. Hindi nila nasagot eh. Umupo si Inday Sara doon. Napakahabang oras. Hindi tinatanong. Anong kasalanan ni Inday? Na dumating tayo dyan? Hindi yung kasalanan ni Inday Sara. Alam niyo, Bukoy, kaninong kasalanan yan? Kay Tambaluslos. Hindi magulo ang ating bansa. Wala sanang impeachment na pinag-uusapan ngayon. Hindi ka sana dyan makaupo at puro fake news pinagsasabi mo. Kung hindi dahil sa ambisyosong Tambaluslos. Kung meron mang sisihin ngayon, sisihin mo ang piking Panginoon mo. Siya ang may dahilan ng kaguluhang ito, kaya ikaw damay ka na ngayon. Unang araw pa lang, nagsaboy ka na ng fake news. Sabi ni Aling Committee in Good Governance. Iwan ko kung governance or government in good government. Basta mga ganun pareho lang yung good governance or good government. Yung committee ni Chihuahua. Di ba ho? Sisihin mo si Inday Sara, nagkabulilyaso ka ng buang eh. No? Sumable ka. Quadcom sinabi mo, good governance or good government nga ho, yung committee na yun. Wrong to sender ka na naman. Again guys, hindi po pwedeng sisihin mo si Inday Sara. Kasi si Inday Sara, inaakusahan siya tungkol sa confidential funds. Ginagago siya. Pinopolitika para hindi ho makatakbo sa 2028 presidential election. Yun yung amo niya. Gumagawa ng kagaguhan. Kaya tuloy, Kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag, siguro wala tayong impeachment ngayon. Hindi po ba? Ang problema, ayaw niya manumpa, ayaw niya sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. tama yun, Honghang. Anong mali doon? Committee in Good Governance. Ayun. Sabi yun. Anong mali doon? Tama yun. Confidential funds nga eh. Hindi pwedeng pag-usapan dyan sa Kongreso. Kasi wala kayong karapatan mag-audit. Ang trabaho ng kongresista ay legislative agenda. Hindi mag-audit. Ay puta, yung Commission on Audit, tinanggalan mo ng trabaho, tanga ninyo. Confidential nga eh. Anong nagiging mali? Ganun-ganun mo sa... Pahihin! Sisihin mo, amo mo. Ayan. Attorney, last na lang from my end. You said na nga kanina po na parang wala sa... Putang ina, hingal-hingal na sa galit, no? Hindi daw nanumpa. Nung una, kasi hindi talaga nanumpa si Inday Sara. Kasi, pinaano ni Inday Sara, ba't ako manunumpa? Hindi man ako witness dito eh. Resource person. Hindi man masagot ni Chihuahua. Wala, tapos. Puta no, matindi. Itong ano na to, spokesperson na to. Unang araw pa lang nakikita ko na siya. Sir, dahan-dahan sir. Chillax lang. Baka takihin ka sa puso ah. Alam mo sir, yung gigil mo sir? Huwag masyado, magpadala. Mainit ang panahon, baka ma-high blood tayo. No? Ilang taon na ba to? Politika ho ito. Kung napanood nyo yung mga komentaryo namin dito sa Bisdak Pilipinas, baka atakihin ka sa puso, sir, ha?
Chill da, chill. Relax lang. Huwag masyadong mamersonal kay Inday Sara. Wala ho nakakatibag kay Inday Sara. Kahit mga 10 bukoy pa bumabanat kay Inday Sara, hindi matitibag si Inday. Ma-high blood ka lang. Relax lang, sir. Natuloy, oh. Constitution, basically, yung pagmumosyon ng mismong Senator Judge and then Senator De La Rosa himself is acting like a defense counsel. With that po, is it also fair to now state that whatever happened to the Senate sets a bad precedent doon sa 20th Congress na mag-hold ng trial? Kasi parang laging nakabinbin or hanging by a thread yung pagtuloy nito with just one motion, pwedeng ma-dismiss. It's a bad precedent. It's a terrible precedent. Wah! Dahil hindi ito alinsunod sa saligang batas. Mm. Ang trabaho ng hukom ay litisin at desisyonan ayon sa ebidensya. Mm. Hindi maaaring i-dismiss na walang paglilitis. Wala yun sa saligang batas. Sa'yo yun, hindi pwede. Sa'yo yun, hindi pwede. Sabi nga ho ni Tolentino, pagdating ng June 30, matic dismiss. Functional dismiss. Di ba sabi ni Tolentino? Wala nang trial lang. Magta-trial pa. Gastos pa tayo. Mga tanga natin talaga. Huwag nang ipagpumilit nyo. Ilan lang naman kayo? Ilang porsyento lang kayo sa mga Duterte? Ilan ba kayo mga Rictos? Ay na! Sasaktan ka lang. Magagaya ka kay Filon noon! Ay na, sir. Talagang madidismiss yan. Kasi una pa lang technical ka na. Kini-question ka na, paano nyo in-impeach si Inday Sara? Anong proseso ho ninyo? Yung one year rule, di ba? 1 year rule bar na dapat sa loob ng isang taon, isang bisis lang mag-file ng impeachment. Di nga ninyo masagot-sagot Wala nga pleading hanggang ngayon Kahirap-hirap. Putang ina, makontempt kayong lahat. Damay ka pang bukoy ka. Sir! Torne, mali ka, Torne. Dapat hindi ka nag-spokesperson, Torne. Baka masama ka sa contempt. Torne, sabi ba naman ng spokesperson ng impeachment court na makontempt daw lahat ng mga buhaya pag di sumagot. Madamay ka pa. Sabi pa naman yung, wala, di mo na sinahuran. Hindi sinahuran. At tuloy, Ang sabi ng saligang batas, litisin at desisyonan. Last na lang, sir. Litisin daw at desisyonan. Puntang ina, paano nga namin desisyonan? Kung ako judge, gusto mo desisyonan ko? Sige, sabihin ko sa'yo. Bilang isang senator judge, gusto mo desisyonan? Dismiss ko na. Senator Palo! Senator Idol Robin Padilla! Dapat daw desisyonan nyo daw. Desisyonan nyo na nga dismiss na yan. Ayaw mo ng remand kasi wala daw yan sa Biblia. Animal, wala daw yung remand sa Biblia. Wala yun. Wala. Gawa-gawa yun. Gusto mo, desisyonan na natin to. Kung ako Senator Judge, putang ina, gusto mo, desisyonan ko, dismiss. Teme ka, Rocky. Niluluha-luha ka. Magami buang ng vlogger na yun, yung bisdak na yun, sabi desisyonan, ayun, dismiss. Sumunod kayo, pakulong namin kayo Promise din As a spokesperson, do you have a direct message to the senator judges? Putang ina, nagtawanan pa mga okplok. Animal. That will hold the BB's trial in the next Congress? Ang aking pong pakiusap ay maging impartial. Deliver impartial justice na naaayon sa ebidensya.
No personal preferences, no party affiliation influences. Ubob Tama na ka, po yun. Kontento na ako doon. ubob ka rin. Anong ng partisan? Anong impartiality? May impartiality kang nalalaman? Wala yan! This is not a judicial process. This is a political process. Impartial sinabi mo? Tangina, akyatan mo sa nyug.